Lahat. April 27 po at magre-report po muli tayo. So update lang po dun sa operations po natin dun sa Navota Sanitary Landfill. So medyo mas malawak na po yung mga na-cover po natin ng soil covering po. Mas dumami po yung heavy equipment po natin, mas dumami yung dump truck. At syempre nakatulong din po talaga yung access po natin dahil pwede mo na pong pumunta po doon na nakaano yung sasakyan po. Okay, so maraming salamat rin po dun sa mga kaibigan natin from the Japanese government, Japanese embassy, at from JICA. Ilang araw na rin po silang pumupunta po doon. Simula nung Friday, Saturday, Sunday, hanggang kanina kasama pa rin po natin. At bukas ulit. So, inassess po nila yung area. So, tama naman po yung ginagawa po natin na kailangan masiksik yung lupa po doon para walang hangin o oxygen na pumasok po doon para hindi po siya mag-liyab. Kung may pumapasok pa kasing mga bukas na spots, doon nagsisimula yung apoy at yung usok. Dahil meron pong gases po yan, may plastic po at iba't ibang mga basura po. Yun po yung nasusunog sa ilalim. So, kailangan pong takpan. Pero hindi po siya ganung kadali. So marami pong nagtatanong ano po nangyayari. Dahil hindi naman po siya flat. So may mga bangin po dyan. Okay, so kailangan siguraduhin po natin yung safety. Consider natin yung safety ng ating mga workers. At nagbabago rin po yung hangin. Kung minsan pag nagbago yung hangin, kung saan tayo nagtatrabaho, zero visibility po. At 44 hectares po yan. Napakalawak po niya. So, yan po yung operation po natin doon. So, yan po yung mga heavy equipment. Tuloy-tuloy yung dating po. At syempre yung soil covering po. Tuloy-tuloy rin po yung dating. So, nagkaroon po ng workshop yung barangay. Barangay-based institutions and barangay compliances ng DILG. So, ang gusto po natin dito, lalo pang palakasin ang kakayahan ng 18 barangay po natin para mapatupad po nila yung serbisyong nararapat. At last Monday rin po ay nabigay po na po natin yung fuel card dun sa mga owners ng fishboat owners, registered fishboat owners. So ito yung tulong po natin dahil nag-increase po yung fuel at syempre hirap pong mamalakaya yung ating mga mangingisda. So, para tuloy-tuloy silang makapagpangisda, ay nagbigay po tayo ng fuel subsidy po. So, halos 900 po na mga registered na fishing boat owners po. So, tuloy-tuloy na po yung ating NAVO sports camp, summer camp. So, iba't ibang sports yan, iba't ibang venues po yan. So, yan, at least busy yung ating mga kabataan, hindi lang nasa bahay at hindi lang nag-gadgets. At syempre, hindi natin masabi, baka maging magagaling na atleta at maraming oportunidad at maraming matututunan. So nakapagpulong rin po tayo sa AESN, Renewable Energy, para pag-usapan yung proposal po nila kung paano tayo makakatipid sa ating kuryente. So maganda naman po. So hopefully matuloy po yan. Halos 8 to 12% po na matitipid po natin sa kuryente po natin. So nagpulong rin po tayo last week sa mga ating kaparian. Tuloy-tuloy naman po itong ginagawa po natin dun sa mga iba't ibang concerns. So nag-update po tayo dun sa mga nangyayari na sa affected nung mga tahungan. Okay, so mayroong mga cooperative na nagtayo at tutulungan ng pamalang lungsod kasama yung Bureau of Fishery para
makapagbuo ng lugar kung saan sila pwedeng magtayo na regulated po. So meron pong nagtayo na po ng kooperatiba dito. At yan, sana magtuloy-tuloy rin to. At nag-update po tayo doon sa anong nangyari po sa landfill. Okay, at napaliwanag po natin sa bakit nagkaganito. So nagkaroon rin ng courtesy call yung National Nutrition Council. So gumagawa sila ng plano para mas lalo pang mapabuti yung kondisyon ng nutrition, lalo na sa mga kabataan po. So kabilang dito, Operation Timbang Plus, na isang taunang pambansang pagsusuri ng tangkad at kalagayan ng ating nutrition sa 0 to 59 months po. So, nag-oath-taking rin po ang faculty ng Navotas Polytechnic College dahil nagtayo rin sila ng kooperatiba. Meron rin pong seminar ang ating task force disiplina. May training po sila sa mga miyembro ng TFD para mas maging maayos at mabuti ang pagpapatupad ng ating mga ordinansa. So, nag-seminar rin po dito siyempre yung ating chief ng Office of the Prosecutor po. At maraming salamat siyempre sa ating mahal na Pangulo sa patuloy na tulong na binababa po dito. Meron pong iba't ibang gulay na binaba sa iba't ibang barangay po. At siyempre yung tuwing Miyerkules po natin na libreng kasal po. Doon sa mga hindi pa nakakuha ng Navo Fuel subsidy, yung mga cards po nila, mga unclaimed, ayan po yung schedule po. At high tide simula ulit sa Biyernes. Meron na po tayong schedule ng ating graduation incentive sa Martes po, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, tingnan na lang po kung saan yung paaralan po natin dyan. At, yan po. At, dun sa mga pamilyang pupunta po dyan, inaanyayahan na rin po namin kayo na mag-enroll dun sa YAKAP at mag-first patient. Meron po mga doktor po dun. So, gusto kasi natin lahat ng ating mga estudyante at buong pamilya nila ay ma-register sa YAKAP po. Okay, so meron tayong ano din, di ba? So may PhilHealth po doon at pwede kayo magpa-register doon na mismo at first patient encounter po. Okay. Dumako na po tayo sa mga katanungan po. Kailan po ang schedule ng late birth registration, Barangay San Roque? Magandang hapon po. Natapos na po ang schedule ng Barangay San Roque last week. Pero tuloy-tuloy naman ang late registration po sa atin. Magpunta lamang po sa aming tanggapan sa second floor LCR office po. Okay. So, magkano po ang bayad sa late registration? Libre po ang ating late registration kung kayo po ay residente ng Navotas. Magdala lang po kayo ng Barangay Indigency para po malibre po ang inyong penalty. Ang notaryo naman po is pwede kayo sapaw para malibre din po ang affidavit. Okay, so paalala lang rin po dun sa mga late birth registration, hindi naman kayo kailangan na tagadong barangay. So kahit saan barangay po kayo, pwede kayo pumunta dun sa schedule ng kabilang barangay po. Okay, so iniikot lang natin to para kung taga doon kayo, mas malapit na po. May kadiwa po ba isasagawa ulit sa mga barangay? Magandang hapon po. Sa ngayon, wala pa pong binibigay ang Department of Agriculture na schedule para po sa kadiwa. Thank you po.
Okay, so pero meron po tayong inaayos po na 20 pesos na bigas po para dun sa mga vulnerable sectors po. So may pondo po tayo dyan. Bibili po tayo ng 20 pesos na bigas at bibenta rin po natin ng 20 pesos. So abangan na lang po natin. So paano po mag-register sa NAVO Registro? Good afternoon po, boss. Maaari pong magsadya po sa mga barangay po ninyo na malapit po kayo or sa ICTO po, magdala lang po ng valid ID. Thank you po. Paano po maayos ang maling encode na pangalan sa NAVO Registro? Same po, maaari pong magsadya po sa ICTO para ma-correct po natin yung mga dapat i-correct. Magdala lang po ng ID po para diretso na po ma-validate po. Okay, so yun po. So sana lahat po tayo mayroong NAVO Registro dahil importante po yan para sa iba't ibang programa po natin. Hindi po nakakuha ng fuel subsidy kahit nasa listahan na po kami. So sa bangka. Good afternoon po. Punta na lang po sa aming opisina para po ma-check po yung concerns niya po talaga. So ilang units po ang covered sa fuel subsidy? So Ang ating pong fuel subsidy per owner po ito, so depende na lang po sa kanila kung kaya po nila pagkasya sa kung ilang bangka po sa kanila. magdadala po ng sariling raketa o may provided na gamit sa tennis. So meron pong provided, pero kung may raketa kayo, mas okay rin po. Kailan po registration para sa swimming lessons? Magandang hapon po. Tapos na po yung ating registration and actually ongoing na po yung ating sports camp. Hintayin na lang po yung ibang announcement po kung magkaroon po tayo ng ibang schedule pa. Kailan po ang payout na solo parent assistance? Expired na po ang ID ko. For the first quarter monthly cash subsidy, target po namin na ma-pay out po ito sa buwan ng April. So, antabayanan lang po nila, nakaprocess na po ang cash advance para po dito. May available po bang medical assistance? Mapunta na lamang po sa NAVOServe office. Monday to Friday naman po available po. Saan po pwedeng humingi ng tulong para sa pambili ng gamot or guarantee letter? Sa NAVOServe na lang po. Open po bang COMELEC registration sa weekend? Sabado, sir. Opo. May Saturday. So may COMELEC registration po ba sa Convention Center bukas? Meron po, sir. Yes. Tuesday to Saturday. So Tuesday to Saturday. May job opportunities po ba sa 17-year-old? Magandang hapon po ulit. Ang job opportunities po for 17 years old ay hindi pa po allowed sa DOLE kasi hindi pa po siya employable age. Ang kasalukuyan lamang po na na-offer ng Public Employment Service Office ay yung pong SPES para po sa mga nag-aaral. Pero ito po ay sa loob lamang po ng 20 days. Thank you po. Naghahanap po ako ng trabaho kahit hindi nakatapos ng high school. Ano pong pwede ko po applyan? So, pinapost naman po namin kung ano yung mga openings po dito sa City Hall. So, habang naghihintay po kayo, pwede po kayo mag-enroll sa TESDA po, sa Navotas Institute. Paano po mag-replace ng lost PWD ID? Punta lang po kayo sa DSWD, PIDAW. Sa PIDAW office doon sa ground floor. Sa NAVOServe. NAVOServe. Bakit matagal ang processing ng building permit? Magandang hapon po. Ito po ay dumadaan din po sa BFP at chinecheck po natin maigi ang inyong plano kung ito po ay may compliance po sa ating building code po. May free anti-rabies vaccine po ba sa hospital? Wala pong anti-rabies po sa ating hospital. Maaari po silang magtungo sa Animal Bite Center po sa ating medical wellness. Saan po mag-register para sa national ID? Sa ngayon po, ang national ID natin ay umiikot para po sa mga senior citizen na wala pang national ID. Pero meron po sila sa SM Sangandaan, Monday to Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. sa third floor po. Paano po mag-apply sa bagong pabahay? So, yung bagong pabahay po, para doon sa mga waterways at danger area po yan. Sila po yung priority po doon.
Paano po makasali sa 4Ps? Hindi po ina-applyan ang 4Ps program. Ayon po yan sa census po. CBMS po. Saan po ang OSCA office sa Navotas NCR? Doon po sa, ano bang building yun? Sa likod po na katabi ng library. Ayun, sa may library po. Okay, yung kabilang building sa tabi ng library, sa kaliwa. Saan po ang bagong opisina para postal ID application? Magkano po ito? Postal ID. So, meron po tayong post office dito po sa may public attorney's, dating pwesto ng public attorney's office sa gilid po ng City Hall. Magtungo lang po tayo doon. Okay, so wala na? Ayun. Kailan po magpo-post para sa tulong medical? So, hindi pa natin alam. Depende po yan sa pondong bumaba. So, magpo-post na lang po. Flu vaccine sa barangay. For senior. Magandang hapon po. Waiting pa po tayo dun sa ibibigay po ng DOH. Usually po, nasa second or third quarter po ng taon. Wala po bang tupad? Sa ngayon po, ang regular tupad program po ng DOLE ay wala pa po dahil sa sinasagawa nilang mga guidelines para dito. Ang sinimulan lamang po namin sa ngayon at nagkaroon kami ng profiling ay yung para po sa TODA. Thank you po. Sa IDSA po ba? Wala po ba? At sana din po mabigyan ng tulong ang mga fisher folk. So, magandang hapon po. Regarding po sa ITSAP application, last week po nag-update po ang DSUD na ongoing pa rin po ang pag-turnover po ng mga applications from DSUD to NHA. So, at tabayanan na lang po natin ang kanilang anunsyo po regarding sa schedule po na magiging payout. Salamat. Okay, balita po sa mga nasunugan sa Tansa. Alam po, bumaba na dyan, di ba? Yes po. Binabaan na po ng Hupaw po last week yung mga fire-affected families po natin sa Tanza, primarily informing them po yung mga deferred po nating applications na isubmit na po sa NHA. Ang deadline po was last Friday, sir. Kailan po ulit ang registration of fisher folks? Well, abang na lang po sila sa ating announcements kasi po hanggang July naman po ito. Yun lang po ipapamigay ang pabahay sa Tansa. So, hindi po pinapamigay po yun. Usufruct lang po yun. Good PM Mayor, sana po ma-CI ulit yung mga nakatira sa tabing dagat para mabigyan po kami. So, tapos na po yung census po natin. So, bilang na po yan. So, yung mga bago po, na ayon sa batas, na hindi po pwede. Kaya nga yung mga nagtatayo po dyan, bawal po yan. Okay, so kung wala kayo dun sa census dati, baka ma-disqualify po kayo. Kailan makukuha incentive? So, na-announce na po natin yan. Next week po yan. Solo parent po. Kailan yung solo parent? Sir, originally kasi nakaschedule kami ng 27, tomorrow, 28. But hindi pa po kasi tapos yung processing ng cash advance para po dito. So, tinatarget po namin by April 30. Mayor, baka pwede mag-request ng yung kanal dito sa simula nung nilagay, hindi pa nalilinis sa NBBS proper. Baka message po kung saan sa NBBS proper. Tsaka baka pwede niyo na rin simulan, tumulong na rin po kayo maglinis po. Kailan po magkakaroon ng rice subsidy? So meron pong pondong binaba po sa atin, inaayos na po natin yan. Paano po mag-apply sa gutom program ng DSWD? Sir, yung program po na yan ay piloted lang. So, may mga pilot areas lang po si DSWD. Hindi pa po siya for rollout sa lahat po ng local government units in NCR. Okay. Kailan po magpo-post ng tulong medical? So, kung yung cash assistance po yan, abangan na lang po natin. Depende po yan sa pondo. Mayor, yung APAHAP, NBBS Calaran, sana malinis. Daming harang, di na po madaanan na sidewalk. Sa engineering, check nga to.
Apahab Street. Okay. Kailan po payout ng tulong-dunong? Wala pa pong update yung check sa mga meron pong bagong cheque. Once magkaroon po ng update, magte-text na lang po kami. Kailan po matitiran yung pabahay sa Tansa? Ano pang kulang doon? Magandang hapon po ulit. Yung sa first 3 buildings po no, sa Navotas Homes 5 sa Barangay Tansa 1, currently po kinukompleto or tinatapos pa po yung pagkakabit po ng utilities, specifically yung water connection po. So yun, and yung final works po doon sa first 3 buildings po. Yung mayor, yung 98, yung 80 years old na senior, may makukuha po ba? So meron po yun, naayon sa batas po yun. So, malamang nakuha na yung mga pangalan po ninyo at napasa na po. Tapos maghintay na lang po tayo ng payout. Okay, so muli maraming salamat sa ating lahat at kahit na mas maganda yung air quality dito sa ating lungsod, mas safe pa rin po tayo kung nakamask po, lalo-lalo na dun sa mga senior citizen at may mga sakit po. Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Mata na lang ngayon. Dental lang. Dental rin. Nagsasalamin ka ba dati? Okay, approve.